sila sa uri ng diin, as in malumay at mabilis, like yung taya ng panahon. Ang taya ng panahon natin ngayon ay it should be mabilis, taya ng panahon. Kung aalisin pa yung natin, yung wikang Tagalog, paano na makokorek yung ibang mga yung mga newscaster, pagbigas. At nakakalungkot yung mga tabloid, di ba? Parang minsan nakakalungkot, mas pagka sa press con, mas binibigyan nila ng priority yung mga broadsheets, yung mga English tabloid. Di ba? Parang masakit, no? May discrimination. Okay, tita, gusto ko lang ipaalam sa lahat ng mga nakakakilala kasi pag pinag-uusapan yung wikang Pilipino, hindi pa huhuli si Miss Betty Camaligan Rojas. Para sa kaalaman muna lahat, siya po'y taga-radyo ng bayan at siya po'y matagal na nasa serbisyo. 30 taon na po siya sa serbisyo, bukod pa po dun sa ibang mga talent exposure niya sa iba't ibang radio station. Ang kanyang burol po ngayon ay nasa Packet Chapel. Kaya yung mga nagmamahal po sa kanya, ito po si Miss Betty Camaligan Rojas, yung naka-pink po. Pumanaw na po siya noong August 4 lang po, biglaan po ito. Kaya sabi ko nga, tita, importante sa mga artista ang kalusugan. Di ba ho? Ito po yung kanyang death certificate. Makikita po natin afterwards ganun-ganun lang siya kinuha ni Lord, no? Ang akin lang naman po bilang isang Golden Dove Award, napakarami ho niyang award. Kulang ho yung ating daliri sa kamay at paa para bilangin yung award na natanggap niya. Sa ngalan po ng buong pamilya ng Celebrity Award, nakikiramay po kami sa buong pamilya ni Miss Betty Camaligan Rojas na ngayon po ay nakaburol sa Packet Funeral Homes, dyan po sa Marcos Highway. Pwede niyo po siyang puntahan kasi last day na po today at bukas po ay ililibing na po siya sa Loyola, Marikina. Marami po tayong mga magagandang paalala tungkol dito, tita. Dahil siya po, hindi po niya ako pinapakanta ng ibang lengguwahe, kundi Tagalog lamang. Lahat ng aking sasabihin daw at maging ang ibang mga taga-radyo ng bayan hanggat maaari, puro Tagalog lamang. Dahil ang kanyang pagkilala sa wika ng bansa ay napakataas, tita Beth. At saka iba, you can express yourself better. Opo. Pagka kumakanta ka ng Tagalog, damang-dama mo yun, yung emosyon. Pero kumanta ka nga ng English, parang masala kumakanta ka. Pero pag Tagalog, damang-dama mo yung lyrics ng kanta. Oo, tita, gusto ko lang pasalamatan yung mga friendship natin na narito sa ngalan po ni Eloy Padua, of course, ni Kuya Danny Atienza, Eddie Ilarde, pumasyalo siya dito kanina, si Mary Grace Gusilatar, ng German Ojeras, si Katli Consignado, ayan, si Tita Argasco, ayan, okay, talagang may mga purpose ang Panginoon. Si Mr. Eugene Lemueco, ang ACT-CIS Coordinator, hi, Rudy. Of course, si Marita Limueco, si Vanji Cayetano, ng Manila, Bantay Bayan sila, ha? Walang connection yung kulay ng kanilang mga suot. Huwag kayong mag-isip. Inuunahan ko na kayo. Of course, yung ating si Nat Phil, si Ferdy Passion, siya po ay isang political analyst. Si Ben Lacanila. Si Sir Bench. Oo, sikat na to. Huwag na natin batiin yan. Si Bench Lacanilaw. Okay, si MJ Balaguer. Of course, kasama yung kanyang husband, Michael Balaguer, ng Paparazzi. Si G. Sharma, ay sikat na rin ito, huwag na natin batiin yan. Si Mayet Robles ng Tindig. Ayan, si Ma'am Mayet. Of course, si MJ de Guzman. Ayan, salamat sa iyo, MJ. Of course, si Clarice Berango Enriquez, maraming salamat sa tulong. At sa lahat ng mga narito hindi ko nung nabanggit, si Kuya Joel Sarsa. Kawawa ako dyan pag hindi ko yung binanggit. Maraming salamat po. Okay. Tatanungin ko naman si Ferdy. So, Ferdy, you're a political analyst, So, ano masasabi mo dito sa pagtanggal sa wikang Pilipino sa college? Thank you. Good morning po sa lahat ng mga televiewers. I'm Ferdy Passion from the Nationalist Filipinos organization. Aside from being a political analyst,
Ako po ay dating editor ng Alagad ng Inang Wika ng lungsod ng Maynila noong panahon ni Mayor Bagatsing at ako rin po ang naging presidente ng Alagad ng Inang Wika sa lungsod ng Maynila. Tayo po ay hindi maaaring sumuporta dyan sa panukalang yan na tanggalin ang pagtuturo ng ating wikang pambansa sa kolehiyo, no? Sapagkat yan po ay bahagi ng ating pagiging Filipino. At nakasulat po yan sa ating konstitusyon o saligang batas na dapat pagyamanin ng ating pambansang wika na tinatawag na Filipino with the letter F. At sapagkat yan po ay nasa ating saligang batas, ay dapat po ating sundin sapagkat tayo po ay nanunumpa, tayo pa yung mga bata pa noon nanunumpa na tayo susunod at ipatutupad ang ating saligang batas. Subalit kahit na yan ay wala sa ating saligang batas, sabi nga ng ating pambansang bayani, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. So gusto ba natin tayo ay mabansagang hayop o malansang isda? Ay hindi naman po siguro. Kaya dapat po sana ay ipagpatuloy po ang pag-aaral ng wikang Filipino sa ating kolehiyo. At hindi lang yan, dapat pag-aralan din po natin yung wikang Espanyol. Nagtataka rin tayo kung bakit tinanggal na yan sapagkat yung pong ating mga important historical documents ay nasusulat sa wikang Kastila. So paano yung mga researchers natin balang araw ay hindi na sila marunong? So mahalaga po yan. At dapat buhayin din po natin yung awiting kundiman. Sapagkat yan po ay punong-puno ng damdamin at galing pa sa puso at isipan ng ating mga ninuno, yung kundiman. At yan po ay pinaglalaban din po ni dating Senador Eddie Larde ang pagbabalik ng kundiman. At sa ating mga, hindi lamang sa mga nakatatanda, pati sa mga bata, dapat ibalik yung kundiman na yan. Excuse me. Question.